Magbabayad ba ang Japan ng bilyon-bilyon para kay Yuri Orlov para pigilan ang S-Rank Gate habang si Jinwoo papasok muli sa Parthenon Temple para harapin ang Panginoon ng Templo? Pagkatapos magsalita ni Yuri Orlov, 3.6 billion kada taon o 10 milyong dolyar kada araw. Kunin niyo ako. Nagulat si Sugimoto at napasabi siya na 10 milyong dolyar kada araw. At muling nagsalita si Yuri Orlov, maililigtas ninyo ang bansa ninyo sa halagang 3.6 billion kada taon. Kung ikukumpara kay Thomas Andre, mas mura na ito. Napakunot ang noon ng isang miyembro ng Drossord Guild at napasabi ito na may nakakaintindi ba ng Russian? Ano bang pinagsasabi ng lasing na yan? At sumagot naman si Kanae na hindi ako sigurado, pero isang bagay ang malinaw, walang magandang lalabas sa sinasabi niya. At muling nagsalita si Yuri Orlov, kaya ano ang pipiliin ninyo? Babayaran nyo ba ako ng 10 milyon dolyar kada araw para iligtas ang bansa ninyo? O pababayaan nyo na lang para makatipid? At bigla nga itong tumawa ng malakas. At sa sitwasyon nyo ngayon, sa tingin nyo ba may karapatan pa kayong mamili? Baka nga kahit magmakaawa kayo sa akin, hindi pa rin yan sasapat. Napasabi na lang si Sugimoto na ibig sabihin sigurado ka sa kakayahan mo na pigilan ang sakunang ito kasama kami. At sumagot si Yuri Orlov na syempre, mas mahusay pa ako kaysa sa 100 ulit na nakatayo sa likod mo ngayon. At wala na kayong dapat pag-isipan pa. Bigla namang napasabi ang isang miyembro ng Drossord Guild na iniinsulto niya tayo, tama? At sumagot si Kanae na hindi ko man naiintindihan ang lahat ng sinabi niya, pero malinaw ang ibig niyang iparating. At sa mismong sandaling iyon, biglang nagulat ang mga S-Rank Hunters ng Drossord Guild. Hindi sila maagalaw, para bang may pumipigil sa kanila. At muling nagsalita si Yuri Orlov na subukan nyo, hindi kayo makakagalaw hanggat hindi ko pinapayagan. Kung gusto nyo, subukan nyo. Napasabi ang isa na paano niya nagawa to? Tayo ay mga S-Rank Hunters. Sumigaw si Kanae na "Buisit! Para ako nakatali, hindi ako magalaw." At muling nagsalita si Yuri Orlov, kaya kong pigilan ang S-Rank Gate nyo. At bonus pa, hahayaan kong mabuhay ang mga tanga na yan nang walang dagdag na bayad. Anong masasabi nyo? Sa tingin ko, sapat na yan para masiyahan kayo. At nagsalita si Sugimoto na naipakita mo na ang kakayahan mo. Pero kung aaprobahan ng gobyerno namin ng ganitong kalaking halaga, yun ay ibang usapin. At sa kanyang isipan napasabi siya na sa sitwasyong ito, tama bang ilagay namin ang tiwala namin sa kanya? At sabay sinabi niya kay Yuri Orlov na maaari ba ako mag-report muna tungkol dito? At sumagot si Yuri Orlov na sige, gawin mo. Lumipat ang eksena kay Song Jinwoo. Ipinakita siyang naghahanda, tila may pupuntahan. At nagsalita ang kanyang ina na anak, wala naman akong dapat ipag-alala, di ba? Kalmadong sumagot si Jinwoo na oo naman ma, may pupuntahan lang ako saglit, babalik din ako agad. At matapos iyon, umalis na si Song Jinwoo papunta sa Parthenon Temple upang harapin ang Panginoon ng Templo. Inilabas ni Jinwoo ang susi ng Parthenon Temple at lumitaw ang mensahe ng system. Time remaining 56 seconds. 15, 6, at kasabay nito nagsalita ang system. Ang lokasyon kung saan mo maaaring gamitin ang susi ay ibinunyag na at lumipat ang eksena sa paaralan ni Jin-Ah, ang mismong lugar kung saan naganap ang dungeon break nung nakaraan. Nagsalita ang isang staff ng Hunter Association. Hindi ko akalaing magbubukas ulit ang gate sa parehong lugar. At sumagot ang isa pa na mabuti na lang at sarado ang eskwelahan. Kung puno ito ng mga estudyante, di natin makokontrol ang pagpasok. At sa sandaling iyon, ipinakita si Song Jinwoo. Naglalakad siya papunta sa gate. Sinabi ng isang staff, "Hoy, hindi ka pwedeng pumasok dito." Pagkatapos ay tinanggal ni Jinwoo ang kanyang hood. Nakita siya ng mga tao. Si Hunter Song Jinwoo. Kalmadong nagtanong naman itong si Jinwoo na gaano nakatagal mula nang lumitaw ang gate. At sumagot yung staff na 3 araw na. Sa isip ni Jinwoo, napasabi siya na niloko ako.
Sinabi lang ng system na ibubunyag ang lokasyon. Hindi na may gate na pala roon. 3 buong araw na ang lumipas. Napatingin siya sa gate at sinabi na, sirang itong gate, hindi naman ganun kataas. At muli siyang nagtanong sa mga staff na, may pumasok na bang mga hunter? At sumagot ang staff na, meron, mga 2 oras na ang nakalipas. At biglang sinabi ni Jinwoo na, tawagin niyo sila pabalik, ngayon din. Nagulat ang staff ng Hunter Association na, ha? Pero sirang lang ang gate ayon sa analysis namin. At diretsong sumagot si Jinwoo na, nasa panganib ang assault team. Kung hindi sila lalabas ngayon, mamamatay silang lahat. At nagulat at nagtaka ang mga staff. At agad naman nagdesisyon si Jinwoo na pumasok sa loob ng gate. At habang papasok ito, napasabi ang isang staff na, mamamatay silang lahat? Anong ibig niyang sabihin? At sumagot si Jinwoo na, babalik ako kasama ang assault team. At sinabi ng staff na, bakit mo ginagawa to? Kung ipapaliwanag mo lang sana. Sumagot si Jinwoo na, wala na tayong oras para dyan. At lumipat ang eksena sa loob ng dungeon. Ipinakita ang mga hunters na nakatayo sa harap ng isang malaking pinto. Nagsalita ang isa na, ito na ba ang boss room? Pero bakit hindi bumubukas? Anong gagawin natin? Kahit gamitan natin ng magic, walang epekto sa pinto. At sumagot ang isa pa na, anong ibig mo sabihin? Aatras na lang ba tayo? Matapos natin makarating dito? At biglang may nagsalita na, trap to. At nagulat ang lahat. Napalingon sila. At napasabi yung isa na, Wisit, ginulat mo kami. At nagtanong naman yung isa na, at sino ka naman? At kalmadong sumagot si Jinwoo na, ako ang nakaligtas sa double dungeon. At nagkatinginan ang mga hunters. At napasabi sila na, survivor ng double dungeon? Teka, siya ba yun? At sumagot yung isang hunter na, siya nga, siya si Hunter Song Jinwoo, isang S-rank hunter. At muling nagsalita si Jinwoo na, hindi nyo maiintindihan kung gaano kapanganib ang lugar na ito. Ako na ang bahala dito kaya umalis na kayo. Lumabas na kayo sa dungeon. Lumapit si Jinwoo sa pinto ng boss room. Hinawakan niya ito at sa kanyang isipan, napasabi siya na, hindi bumubukas. Nasilba ito ng magic. At sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang mensahe ng system. Ang gate patungo sa Cartenon Temple ay nakalak. Gamitin ang susi. At inilabas ni Jinwoo ang susi. At sa kanyang isipan napasabi siya na, iba ito kaysa dati ha. Kaya pala kailangan ng susi na ito. At sa isang iglap bumukas ang pinto. Nagulat ang mga hunter sa loob. Ano yun? Paano niya nabuksan ang pinto? Hindi nga yan gumagalaw kanina. At lumapit ang isang hunter. Excuse me, Hunter Song Jinwoo. Ang raid permit ng dungeon na ito ay pagmamayari ng Courage Guild. Kaya wala kang karapatang paalisin kami rito. At sumagot ang isa pa na, tama siya, S-rank ka nga, pero hindi lang yun ang basihan. Kalmadong tumingin si Jinwoo sa kanila at sinabi nito na, hindi ko kayo pipigilan. Kung gusto niyong pumasok, malaya kayo. At sumagot ang isang hunter na, sige, papasok ako. Ngunit sa sandaling pumasok siya, lumitaw ang mensahe ng system. Ang pumasok ay walang susi, hindi pinapayagang ang pagpasok. At biglang may umatake na estatwa mula sa loob. Sa isang iglap, hinablot ni Jinwoo ang hunter at itinulak palayo sa panganib. At sinabi ni Jinwoo na, ganito ang laman ng dungeon na ito. Sigurado pa rin ba kayong gusto niyong pumasok? Makinig kayo. Lumabas na kayo dito at kontakin ang association. Sabihin nyo may lumitaw na double dungeon. Pagkatapos, pumasok na si Jinwoo sa loob ng gate. Lumitaw ang mensahe ng system na ang may hawak ng susi ay pumasok na. At sa isang iglap, nagsara ang pinto. At napasabi si Jinwoo sa kanyang isipan na nagsimula ang lahat dito. At muli, papasok ako. Pero iba na ngayon. Ramdam ko hanggang sa aking mga buto. Ang mga estatwang ito, hindi mga halimaw. Hindi rin sila mga buhay na nilalang. Mga puppet lang sila ng kung sino o ng isang bagay. At ang magic na pumupuno sa salid na ito, iisa lang ang pinanggagalingan. Ikaw, ang tunay na pinagmumulan. Habang nakaharap siya sa Panginoon ng templo, sinabi niya na, hindi ka ba magsasalita? Sa tingin ko,
panahon na para gawin mo yan. At lumapit siya at humarap sa estatwa ng commandments ng Parthenon Temple. At biglang ngumisi ang estatwa dito. At sinabi nito na, sa wakas, nakaabot ka din dito. At sa wakas mga lods, nakarating na si Jinwoo sa pinagmulan ng lahat. Pero ang tanong, ano ang katotohanang naghihintay sa kanya sa loob ng templo? Mga lods, gusto nyo bang gawing daily uploads na tayo? Ipakita nyo lang ang suporta ninyo. Huwag nyong kalimutang mag-like at mag-comment sa bawat video. Kung excited na kayo sa susunod na mangyayari, comment nyo agad yung next. Malaking tulong yan para lalong magsilbing inspirasyon sa ginagawa natin. At para tuloy-tuloy ang pag-upload natin araw-araw. Salamat sa suporta ninyo. Yan ang pinaka-solid na reward sa effort na binibigay natin sa bawat video. Kaya abangan sa susunod na episode ng Solo Leveling Season 3 Manhwa Review. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.